Nagluluto pala ako ngayon ng pancake. Ipapaalmusal ko sa mga bata. Tulog pa pala sila. Maaga pa kasi, hindi pa sila nagigising. Nahayaan ko lang yung mga bata matulog. Mahaba yung tulog. Kasi pag may pasok, ang aga nilang magising. Lutuan ko sila ng pancake para pagkagising nila, mag-almusal na lang sila. Wala rin kasi akong duty guys, 3 days straight. So ang gagawin ko pala ngayon, magpapalit ako ng mga bedsheet, tapos yung cover ng sofa, magpapalit rin ako ng mga cortina. Tapos maglalaba ako. Yun yung gagawin ko today. Pagkatapos ko magluto ng pancake. Hindi ko na kasi napapalitan yung mga cover ng sofa. Isang buwan na ata, hindi ko napapalitan ng sapin. Nabisi rin kasi. Nung nakaraan, straight duty ako. Tapos, may pasok mga bata. Kaya walang time masyadong maglikpit-likpit ng bahay. Pero mga bata, hindi naman sila masyadong nagkakalat kasi nga, dinidisiplina ko sila ba, pagkatapos silang maglaro, nililigpit nila yung mga laruan nila. Kaya hindi masyadong makalat ang mga laruan. Ang itim na ng itsura ng kawali ko. Iwan ko kung ba't nagkaganyan. Ito kasi yung piniprituhan ko lagi eh. So ginagamit ko pa rin. Sayang kasi. Pwede pa naman siyang magamit. Ang dami kong nagawa, oh. Parang 14 pieces ata ito lahat nagawa ko. No? Sabi po, mama. Siya na guys, may ubo at sipon, tapos may sinat siya. Painom ko siyang gamot. Ito yung gamot niya, nasa ubo, lagundi. Ma'am, saan to? Mami. Ma'am, saan yan? May ubo ang bata. Inom ng gamot. Tapos meron din siyang sinat. Papainom ko na siya ng tempura kasi may sinat siya. Ano? Ano? Hawakan. Ayan, may ng tubig. Siya na guys ba, magdadalawang araw na yan siya may sinat. Nawala na yung sinat niya kahapon, tapos kagabi bumalik. Hinilot ko siya kagabi. Ngayon pagagising niya sa umaga, may sinat ulit siya. May ubo, sipon. Tinirhan nila si JP at saka si Ate Saysay ng pancake. Ayan. Siya na, konti lang yung kinain niya. Hindi pa nakalahati yung pancake. Waiting yung mga labahin ko guys. Maglalaba ako. Binaba ko galing yan sa taas. Binalot ko ng towel kasi pati yung towel lalabahan ko rin. Hindi na niya na nilalaro yung mga laruan niya. May ubo ako. Unang araw, 2-3 araw lang niya nilaro yung laruan na naregalo sa kanya ng daddy niya. Wala na, hindi niya na nilalaro guys.
Sayang. Kaya hindi ko na masyadong binibilan si Yana ng mga laruan, guys. Kasi, unang beses niya lang yan laruin. Pagkatapos, itatambak lang yan dyan. Hindi, mabilis lang siya magsawa sa mga laruan. Sander, wag ka magsulat-sulat kung saan-saan ha, Sander. Diyan lang sa ano, whiteboard ha. Ayan, sabi ko na nga ba oh. Oh. Diyan ka lang magsulat-sulat sa whiteboard ha. Papakita ko sa inyo, ang cute. Iniregalo kasi yan ng friend ng kapatid ko from Russia. Itinago niya sa maleta. Inilabas ng anak niyang si Saidin. Pakalat-kalat. Binato-bato nila. Iniisip ko baka mabasag. Yan ko na lang nilagay. Dinisplay ko para hindi mabasag. Sayang. Kasi binalik ko dun sa maleta. Inilabas sila ulit. Kaya napaisip ako na i-display ko na lang din para hindi nila magalaw. Ang cute. Ito yung mga kasama niyan. Ayan, dinikit ko sa ref. Anong laro yan? Si Yana, parang walang sinat. Ayan, sa araw, ganyan na ganyan si Yana. Kapaka-energetic niya na sa araw. Pero pag gabi, ayun. Totoo yun, Charlie, o hindi? Nilalagnat sa gabi. Charlie. Ubusin mo na yung pancake mo, Yana. Ubusin mo yung pancake mo. Ayan, naglilinis na ako dito sa my kitchen. At pagpasensyahan nyo na dahil pinas-forward ko. At inadjustan ko yung speed para mabilis matapos kasi medyo mahaba-haba ang video na to. Kung hindi ko adjustan yung speed niya, nako, abutin tayo ng 2 oras. Hinugasan ko po muna pala yung mga pinakainan ng mga bata bago tayo mag-proceed sa may living area. Ayan. Magkakabit na ako dyan ng kortina. Papalitan ko yung kortina na 2 buwan na ata yung kortina na yan ay hindi ko napalitan. Nga pala, ito pala ang aming small living area. Naglagay lang ako dyan ng isang halaman. Ano yan guys ha? Hindi yan siya artificial. Anong totoong halaman po yung nilagay ko dyan. Fortune. Hindi ako nagkakamali. Parang fortune ang tawag sa halaman na yan. Maganda kasi yan siya pang indoor. Matagal ko na yan nilagay dyan. Hindi siya namamatay. Tapos low maintenance siya. Minsan ko lang siya nadidiligan. Pero still ganyan pa rin siya. Hindi siya namamatay. Kaya maganda siya pang indoor talaga. Maganda rin minsan magligpit-ligpit ng bahay. Kapag tamad ka mag-exercise. So, magligpit ka na lang bahay kasi parang nag-exercise ka na rin. Kasi nagalaw-galaw kasi yung katawan natin. So, kailangan rin kasi sa katawan natin yan. So, parang nag-exercise ka pa rin tulad yan. Diba? Fast forward ko ulit kasi ang haba kasi ng video na yan, guys. Alam nyo po ba, kahit hindi man kalakihan yung bahay natin or kagandahan, basta malinis at presentable, nakakawala kasi ng stress kapag malinis ang ating paligid. Pero pag makalat, alam mo yon, ay nako, grabe ang stress at mainit ang ulo natin pag madumi ang kapaligiran. Mga nanay dyan, makaka-relate. Diba tayo mga nanay, pag tayo, mainit ang ulo natin, tapos pag nakikita natin na makalat, mas lalong umiinit yung ulo natin. Lalo na pag may mga bata, maingay, tapos dagdagan pa ng makalat, diba? So, magligpit-ligpit tayo para iwas stress. Wala na nga tayong pera, na-stress pa tayo, nako po. Pero may time din talaga na ayaw natin magligpit kasi pagod yung katawan natin. Napapagod ka kaisip sa mga bayarin. Tapos, pagod sa trabaho. Wala tayo sa mood maglinis ng bahay. Tayo kasi mga nanay, ang dami nating iniintindi araw-araw. Madami tayong obligation na dapat intindihin. Alam nyo naman, pag may mga bata, may mga anak tayo na umasa sa atin,
responsibilidad natin bilang nanay, gampanan nating maanak. Alam nyo na, isang paggangamali ng nanay, masama na ang tingin sa nanay. Ganun talaga ang buhay. Hala, saan na nakarating ang mga sinasabi ko? Ang layo ko na. Basta laban lang tayo mga nanay. Ganun talaga ang buhay. Ang tagal na rin kasi ako hindi nakapag-exercise kasi yung trabaho ko nakaupo lang. Work from home kasi ako, guys. So, nakatrabaho, nakaupo, magdamag. Mula umaga hanggang gabi, yung trabaho ko nakaupo lang, sakit sa likod. Tingnan mo, napapansin nyo, parang bako na nga ako. Parang bako na talaga ang likod ko. Napapansin nyo rin ba? Hala, sabi ko, ang pangit tignan. Kaya kailangan ko talagang kumilos-kilos. Tapos, ang taba ko na. Kitang-kita yung mga kabilbilan. 3 layers na yung bilbil ko. Wala, nakakaluka. Kailangan talaga ng exercise. Walking. Kailangan. Ang kaso talagang busy. Walang time sa pag-walking. Idadaan ko na lang sa paglinis ng bahay. Ganun na lang pala ang gagawin ko. Malinis na ang bahay. Nakapag-exercise pa ako. So, diba? Ano kasi niyan, 3 days ang day off ko straight. So, may time maglaba, magligpit-ligpit ng bahay. So, ayan. Ayaw ko rin lumabas kasi pag lumabas ako, magastos. Napapansin ko, every labas ko, hindi talaga maiwasan na hindi ako makakagastos. Kaya, sabi ko, mag-stay na lang ako sa bahay para iwas gastos. Diba? Kasi nag-iipon kasi ako. Ayaw ko nang gumastos. Ang hirap ng buhay ngayon. Nakakapagod magtrabaho, maghanap buhay, tapos ang bilis lang gastusin ng pera. Kaya style ko ngayon, hindi na ako masyadong lumalabas para hindi tayo nakakagastos ng pera. Hoy! Kung anong pinagsasabi ko. So, nandito na tayo sa garahe. Yung mga yan, nilaban ko yan nung isang araw habang nagtatrabaho ako. Nag-ano din ako. So, isiningit kong magsalang sa washing. Ayun, nakapaglaba ako ng mga kumot. Saka yung mga basahan, natuyo naman na. So, ayan, sinamsam ko na kasi maglalaba kasi ako dyan. Ang daming labahan. Para mamaya mayroong bakante, may mapagsabitan na naman ako. So, ayan. Diretso tupi, para tuloy-tuloy ang trabaho. So, ayan, mag-umpisa na ako maglalaba. Inano ko muna yung mga damit. Pinagbubukod-bukod ko muna ng dikolor at puti. So, ayun. Laba time. Ulam ng mga bata, fried chicken. Papakainin ko muna sila. Diba? Ang galing ni Sander. Dandahan na, mapasok ka. Sisihan pala. Mami! Ano yan? Wow. Tamo. Ayun o. Tsaka tito. Anong ginawa niya? Halloween. Tito. Saan galing yan? Tito tsaka tito. Kaya yung chestnut ko. Nakabili ako ng mangga. Ayan, Manggang Carabao daw to. So,
Sobrang asim nito guys. Nag-crave kasi ako ng mangga. Tapos ito yung free na alamang. Ayan. Balibalang na siya oh. Ang sarap nito, crunchy. Pag manggang kalabaw, sobrang asim kapag hilaw. Pero kapag hinog naman to, sobrang tamis din. Isang piraso lang yan, pero madami na siya. Ang gagawin kong sausawan, toyo, at saka sugar. Sobrang anghang kasi nung alamang. Ang dami pa ng sili nun. Ang sarap kasi pag nalagyan ng ano ba, sugar yung toyo. Parang maasim konti. Ano, asiman? Kain tayo guys. Mangga. Sarap nito. Basta mayan mo to. Kumakain ako ng mangga. Pinagpawisan yung under eye ko. Yan oh. Yun yung unang napagpawisan. Pag Mami! Asim. Magbabay na kayo. Bye-bye. Babay na sa vlog. Nga pala, dito ko na i-end ang vlog. Thank you guys so much for watching. I hope you like this video. We'll see you again on my next vlog. Say bye. Bye.